Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro kung ilalagay natin yung ating kalagayan dun sa kalagayan ng mga Hudyo sa ating ebanghelyo, masasabi natin malilito rin tayo. Yung mga Hudyo sa ating ebanghelyo, after hearing Jesus telling, "My flesh is true food and my blood is true drink," the Jews quarreled among themselves. Nagkagulo sila, nagtanong-tanong sila, at nag-away-away sila. Ano yung sinasabi ng taong ito? Hindi namin maintindihan. Papaano naming kakainin yung kanyang laman? Papaano naming iinumin yung kanyang dugo? Tayo bilang mga Kristiyano, madali nating maintindihan ito. Dahil napatunayan na ito sa atin ni Jesus nang ialay niya ang kanyang buhay sa krus at noong haling hapunan ay kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Alam natin na ang binabanggit ni Jesus na laman at dugo dito ay ang banal na Eukaristiya. Pero ang mga Hudyo, hindi nila maintindihan ito. Kaya nga napakaganda na palalimin natin yung ating kaalaman sa banal na misa. Ano nga ba yung epekto ng banal na misa sa ating buhay? Allow me to share an analogy to you. Kapag po tayo napunta sa isang pamilya at bumibisita sa ating kaibigan, ano po ang ating ginagawa? Ano po? Papasok po muna kayo sa pinto. Kasi hindi naman tayo makakapasok ng bintana kung hindi tayo bisita. Kapag pumasok tayo sa bintana, magnanakaw po tayo. Pero dumapasok tayo sa pinto at pagkapasok natin sa pinto, aayain tayo ng ating kaibigan, nung may-ari ng bahay, maupo ka muna sa sala. At habang tayo nakaupo sa sala, kakamustahin natin siya, magkikwentuhan tayo hanggang lumalim na yung usapan natin. Kapag medyo matagal na yung kwentuhan, ano na po ang gagawin mo? Titingin-tingin ka na doon sa kusina. Ang dami ko nang naikwento dito, wala pa man lamang pamerienda. Kaya titingnan-tingnan mo na ano kaya yung ihahanda nito sa akin. Meron kaya itong soft drinks? O meron kaya itong hopyang matigas na maibigay man lamang sa akin? Tuyong-tuyo na ang laway ko kakakwento dito, hindi man lamang ako maalok. Minsan, ganito yung ginagawa natin kapag bumibisita tayo. Magkikwentuhan tayo. At pagkatapos kapag naramdaman na nung kausap mo na ikaw ay nagugutom na aayain ka niya, sasabihin niya, "Mare, pare, halika, pumunta muna tayo sa kusina. At meron akong naisyaro na minudo galing sa piyestahan ng San Roque. Iinitin ko lamang." At ating pagsaluhan. At pagkatapos ng ating kwentuhan, tayo ay magkakainan sa kusina sa hapagkainan nila. At tuloy ang kwentuhan, tuloy ang usapan. Hindi po ba ang banal na misa ay parang ganyan din? Ang banal na misa ay pakikipagkwentuhan. Kailan po nag-uumpisa ang banal na misa? Ang banal na misa ay nag-uumpisa kapag ang tao ay nagkakatipon na. Kaya po ang simbahan ay mula sa salitang Griego na eklesiya, na ang ibig sabihin ay assembly of the faithful. Kaya tinatawag tayo bilang people of God. Tayo ay nagkakatipon sa simbahan ng Panginoon para magdiwang, magsalo sa iisang hapag ni Kristo. Kapag tayo nagkatipon na, ano po ang ating maririnig? Makikipagkwentuhan tayo sa ating Panginoon. Take note, makikipagkwentuhan tayo sa ating Panginoon at hindi sa ating katabi. Sa first reading, magsasalita si Yahweh sa atin. Ikikwento niya ang nangyari sa mga Israelita, ang naging buhay ng mga Hudyo, ikikwento ng mga propeta ang kanilang mga pinagdaanan. At tutugon tayo sa pamamagitan ng salmong tugunan.
Magkikwento naman ang mga apostol sa ikalawang pagbasa tungkol sa karanasan nila kay Jesus. At pagkatapos, tutugon naman tayo ng Alleluia. At magkikwento naman sa atin si Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At pagkatapos ng Ebanghelyo, tutugon naman tayo sa pamamagitan ng homilya ng pari at sa pakikinig natin sa homilya ng pari. Hindi po ba pakikipagkwentuhan ang banal na misa? Pakikipag-ugnayan ang banal na misa? Pananatili ang banal na misa? Pagkatapos nating makipagkwentuhan sa Panginoon, ano na po ang ating gagawin? Pupunta na tayo sa hapag ng Panginoon para magsalo-salo si tinapay at alak, ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya po yung pagsasalo natin, yung pagtitipon natin tuwing araw ng linggo ay pista at pagsasalo natin sa iisang piging ng Panginoon, sa hapag ng Panginoon. At kapag tayo'y nagsasalo sa hapag ng Panginoon, tayo ay mananatili sa Kaniyang pag-ibig. Kaya sinasabi ni Jesus, "Whoever eats my flesh and drinks my blood, remain in me, and I in him." Tayo ay mahilig kumain. Kaya yung ating pagtitipon tuwing araw ng linggo ay pagtanggap at pakikisalo sa iisang kopa at iisang tinapay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Ano po ang nangyayari sa atin kapag tayo ay kumain ng katawan ni Kristo? Hayain niyo pong tanungin ko po muna kayo ng ilang katanungan at sagutin niyo po ako. Kapag po kayo kumain ng matataba, ng mga chicharon, ng mga lechon, ng mga crispy pata, ano po ang mangyayari sa inyo? High blood. Kapag naman kayo kumain ng mga leche flan, ng tsokolate, ng ice cream, ng buko salad, ng buko pandan, ng coffee jelly, ano po ang mangyayari sa inyo? Diabetes. Kapag naman kayo kumain ng mga yuri, ng mga munggo, ng mga beans, ng mga isdang walang kaliskis, ano pong nangyayari sa inyo? Hindi na po makalakad kasi tumataas ang uric, nagkakagout. Parang damang-daman nyo po. Parang marami na dito ang may diabetes. Marami na ang mataas ang presyon. Madami na ang laging pilay. Kapag tayo ay kumain ng baboy, ng karne, yung mga sustansya ng mga pagkain na yon ay nagiging parte ng ating katawan. Pero kapag tayo'y kumain ng tinapay, ng katawan ni Kristo, ng dugo ni Kristo, tayo ang nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Mamaya pagkatanggap natin ng tinapay, ng katawan ng Eucharistia, pag-uwi natin sa ating mga bahay, maging bibig nawa tayo ni Kristo para ipahayag natin ang pagmamahal at pag-asa ng Diyos. Maging kamay nawa tayo ni Kristo para abutin, haplusin ang mga taong nangangailangan ng pagdamay ng Panginoon. Maging paanawa tayo ni Kristo para tayo ay tumindig, maglakad at humakbang at ipaglaban ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Maging puso nawa tayo ni Kristo para ang puso natin ay tumibok ng kagaya ng pagtibok ng puso ni Jesus na nagmamahal ng lubos. Kapag tinanggap natin ang banal na Eucharistia, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ang pagtitipon natin tuwing araw ng linggo ay pagtitipon sa hapag ng Panginoon. Tayo ay nakikipagkwentuhan sa Panginoon at tayo ay makikisalo sa Kanyang hapag ng pagmamahal. Pero tingnan natin,
ang hapag natin sa loob ng ating tahanan? Yung hapag ba na pinagsasaluhan natin? Yung hapag ba ng pagmamahal na ipinapadama sa atin ni Jesus, na iuwi natin sa hapag ng ating mga tahanan? Tanungin niyo po ang inyong mga sarili, kailan kayo kumain ng sabay-sabay bilang isang pamilya? Kailan kayo kumain ng sabay-sabay at tinanong mo ang inyong mga anak, kamusta na ang love life mo? Kamusta na ang pag-aaral mo? Kamusta na ang pinagdaraanan mo? Marami nga sa atin, nagkakasabay-sabay kumain, pero sa harap ng pagkain, nag-aaway-away. Marami sa atin, sabay-sabay kumakain, pero hindi nag-uusap-usap kasi kanya-kanyang dot-dot sa cellphone. Marami sa atin, sabay-sabay kumakain, pero parang wala naman yung presensya niya sa kanyang pamilya. Mga minamahal na kapatid, ang pagtitipon ba natin sa hapag ng pagmamahal ng Diyos, na iuwi ba natin ito sa ating mga tahanan? Bakit po mahalaga na sabay-sabay tayong kumakain? Kasi nabubuksan yung ating kaisipan para tayo ay maging bukas palad upang lumawak yung ating pangunawa. Kasi kapag kakaunti ang ulam, sasabihin mo, konti lang yung kukunin ko. Kasi baka hindi pa nakakakain si ate. Konti lang yung kakakukunin ko kasi baka hindi pa nakakakain si kuya. Konti lang yung kakainin ko kasi baka si tatay sabaw na lang ang matira sa kanya. Mga minamahal na kapatid, nararamdaman ba natin ang pagmamahal ng Diyos sa sariling hapag natin sa ating tahanan? O baka naman yung hapag natin sa ating tahanan nagiging tampulan ng galit, tampulan ng poot, tampulan ng hinanakit sa bawat pamilya. Naalala ko po yung kapitbahay namin, nag-aaway po palagi sila. At sabi nung asawa, pagkatapos magtrabaho nung asawang lalaki, anong ulam? Sabihin nung asawang babae, nandyan nakataklob, tingnan mo na lang. At pagbuklat nung asawa, mamili ka na lang dyan kung anong kakainin mo. Sabi nung asawang babae. Pagbuklat nung lalaki, nakita niya, isang tuyo. Pinapapili mo pa ako. Isang tuyo lang naman pala yung nandito. Sabi nung asawang babae, mamili ka kung kakain ka o hindi. Mga minamahal na kapatid, ang hapag ba natin sa tahanan ay nagiging hapag ng pagmamahalan? Ang hapag ba natin sa ating mga tahanan ay nagiging hapag natin para tayo'y matutong magbigay? Ang hapag ba natin sa ating tahanan ay nararamdaman ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Nawa ang ating tinanggap na Eukaristiya sa linggong ito ay madala natin saan man tayo magpunta. Sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sa opisina na ating papasukan, sa paaralan na pinag-aaralan natin, at sa bawat kalye na ating nilalakaran. Mga minamahal na kapatid, we are invited to live a Eucharistic life, to share in the life of Jesus, to be like Jesus, and to bring Jesus to other people. Kapag tinanggap natin si Jesus sa banal na Eukaristiya, baunin natin siya at ipamahagi natin ang presensya ni Kristo sa ibang tao. Sa pagtanggap natin ng banal na Eukaristiya, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Maging kamay nawa tayo ni Jesus para abutin ang mga nangangailangan. Maging puso nawa tayo ni Kristo para magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal. Maging paanawa tayo ni Kristo para patuloy tayong humakbang at tumindig sa katotohanan. At maging bibig nawa tayo ni Kristo para ang uusal sa ating mga bibig ay ang salita ng pag-ibig at pag-asa na mararamdaman ng iba. Mga minamahal na kapatid, tumahimik tayo saglit
at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili upang tanggapin si Jesus sa banal na Eucharistia. Gustong manahan ni Jesus sa ating mga puso, manatili sa ating mga puso. Hahayaan mo bang manatili si Jesus sa puso mo? Tumahimik tayo sumandali, maupo ng saglit, at papasukin si Jesus sa ating mga puso.